Life After Prison. By Silence You. Kabanata 621. Nakangiting tumango si Severin. Oo nga, ngunit kailangan nating maghintay ng 1 taon. Kaya naman kailangan mong makapasok sa level 9 Grandmaster sa loob ng 1 taon. Sige. Gagawin ko ang lahat. Masayang tumango si Dayan. Gayunpaman, muling sumimangot si Severin at sinabing, hindi lang iyon. Pinagkatiwalaan din ako ng maraming misyon. Misyon? Anong uri ng mga misyon? Mukhang naguguluhan si Dayan. Naalala ni Severin ang sinabi sa kanya at ipinaliwanag niya kay Dayan ang mga bagay na nakuha niya at ang mas malaking potensyal na kayamanan na maaari niyang makuha. Sa wakas, binagsakan niya ito. Panahon na para sabihin ko rin sa iyo ang totoo. Ako talaga ang Supreme Leader ng Draco Deus Temple, at ang Draco Hall ay isa rin sa mga subordinate hall ko. Hindi pwede. Napuno ng kaguluhan ang puso ni Dayan at napaupo siya sa kama sa sobrang gulat ng matagal. Sapat na ang pagkabigla para sa kanya nang malaman na nakatanggap si Severin ng isang libro tungkol sa alchemy pati na rin sa isang lumilipad na espada, at sinabi rin ni Severin sa kanya na makakakuha siya ng higit pang kamanghamanghang mga kayamanan hanggat maaari niyang mahanap ang mga hall masters ng lahat ng 12 hall at akayin sila sa isang tagumpay sa pagkamit. Inaasahan ni Severin na ganoon ang magiging reaksyon ni Dayan, at hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Naisip niya sa kanyang sarili. Pope, natutuwa akong hindi ko sinabi sa kanya na ang 4 na Diyos ng digmaan ay aking mga apprentice at mayroon akong katawa-tawang halaga ng pera sa aking card. Ito ay magiging napakalaki para sa kanya. Kudlit, matagal bago nakabawi si Dayan. Habang nakatitig sa lalaking nasa harapan niya, hindi niya maiwasang mapangiti at sabihin. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Palagi kong naramdaman na si Larry at Blade mula sa Draco Hall ay palaging magalang sa iyo tuwing makikita ka nila. Ikaw pala ang amo nila. Ha. Hindi napigilan ni Severin na matawa nang umupo siya sa tabi ni Dayan at nakangiting tinanong siya. Kaya, paano mo nagustuhan ang sorpresa ko? Sorpresa. Muntik na akong atakihin sa puso. Inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata kay Severin at muling sinabi. Ano na ang gagawin mo ngayon? 12 bulwagan, at isa lang ang nahanap mo sa mga iyon. Sapat na ba ang 1 taon? Nangangahulugan ba iyon na hindi mo makukuha ang kayamanan kung hindi mo mahahanap ang lahat ng mga pinuno ng bulwagan sa 1 taon at mapapabuti nila ang kanilang tagumpay? Nakangiting sumagot si Severin. Huwag kang mag-alala, honey. Nakahanap ako ng 2 pang bulwagan bukod sa Draco Hall. Ang pangalawang bulwagan na nakita ko ay Moss Hall mula sa Riversen. Tandaan mo noong binisita tayo ni Valerian at huli akong dumating kinaumagahan. Pumunta ako sa Riversen para tulungan ang Moss Hall sa ilan sa kanilang mga problema. Pagkasabi noon ay huminto muna si Severin bago nagpatuloy. Ang pangatlong bulwagan na nakita ko ay ang Equus Hall, na nasa Brookton. Ang kanilang Hallmaster ay medyo mahusay sa mga tuntunin ng pagkamit, na umabot sa level 9 Profound Master. Gayunpaman, magiging mahirap pa ring tagumpay na makapasok sa level 9 Warrior King, kaya magagawa ko lamang ang aking makakaya upang subukan at pinuhin ang ilang alchemical pills. Nakahinga ng maluwag si Dalain matapos marinig iyon. Ibig sabihin may siyampa. Medyo mahihirapan ka dahil kailangan mong hanapin ang mga ito at pagkatapos ay pinuhin ang mga table task para tumaas ang kanilang kakayahan, saan ka kukuha ng oras para gawin ang lahat ng iyon? Nakangiting sabi ni Severin. Huwag kang mag-alala. Hiniling ko kina Gracie, Larry, at Mick na tulungan akong mahanap sila. Ang pagkakaroon ng mas maraming kamay ay magiging mas mabilis at mas epektibo kaysa sa paghahanap ko sa kanila ng mag-isa. Magtutuon ako ng pansin sa alchemy sa susunod na panahon, at susubukan kong makakuha ng isang pambihirang tagumpay upang maging isang tunay na alchemist. Kapag nahanap na nila ang iba pang mga hallmasters, bibigyan ko sila ng tulong. Life After Prison. Kabanata 622. Saglit na pinag-isipan ni Dayan ang sinabi ni Severin at kumunot ang noo bago nagtanong kay Severin. Mahal, maaari mo bang ipaliwanag sa akin ng kaunti pa ang tungkol sa alchemy, mga espiritual na halamang gamot,
at iba pang pangunahing kaalaman tungkol sa pagtatamo. Napagpasyahan ko na ang aking isipan na tahakin ang landas na ito, at nais kong maging mas malakas din. Hindi inaasahan ni Severin na magiging interesado si Dayan sa pagtatamo, kaya sinimulan niyang ipaliwanag ng mabuti ang lahat kay Dayan. Nang halos tapos na ang lahat ng paliwanag, sinabi ni Severin sa kanya. Walang pagmamadali, bagaman. Dahil naubos mo na ang reishi mushroom ayon sa instruction, naging grandmaster ka kaagad. Paano kung subukan kitang suntukin? Ngumiti si Dayan kay Severin at nagmungkahi. Gawin mo. Tumayo si Severin sa harapan niya. Napangiti ng masama si Dayan at sinuntok agad si Severin. Matapos matanggap ang suntok niya, nagningning ang mga mata ni Severin nang sabihin niya sa kasiyahan. Hindi masama. Level 4 Grandmaster ka na. Medyo mabilis ang rate ng pag-improve mo, at sa palagay ko ay hindi ka magtatagal bago ka makapasok sa level 9. Pagkatapos ay maaari na tayong umasa na makuha ang kayamanang iyon. Talaga. Ang galing. Hindi ko alam kung anong level ako, pero nararamdaman ko na ang lakas at bilis ko ay mas malakas kaysa dati. Sabi ni Dayan. Ngayon ko lang na-appreciate kung gaano kasarap ang pakiramdam na lumakas at lumakas. Bumalik ka na ba, ang gwapo kong Severin? Biglang may narinig na pamilyar na boses sa looban sa ibaba. Sandaling natahimik si Severin matapos marinig ang boses na iyon at hinimas ang kanyang mga templo habang nagtatanong. Bakit ang aga-aga ni Sheila? Parang may sixth sense siya at alam niyang nakabalik na ako. Sa tabi niya, nagkomento si Dayan. Mabait na babae si Sheila. Ilang beses siyang pumunta rito noong mga araw na wala ka rito. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Pumunta pa nga siya dito kaninang umaga, at hindi mo maiisip kung gaano siya nadismaya nang sabihin sa kanya na wala ka. Sinabi ko sa kanya na babalik ka sa gabi, at hindi ko akalain na magiging sobrang nasasabik siyang makita ka kaya dumating siya bago ang tanghalian. Namula si Severin at sinabing may malungkot na ekspresyon. Kaya ikaw ang nagsabi sa kanya. Nagtataka ako kung paano niya nalaman kung kailan ako darating. Bagamat ang pagiging palakaibigan ni Sheila ay nagpainit sa puso ni Severin, palagi niyang nararamdaman na ito ay napakabata at wala pa sa gulang. Pakiramdam niya, ang nararamdaman niya para sa kanya ay isang panandaliang crush, at baka magpasya siyang sumuko pagkatapos ng mahabang panahon na hindi nagkikita. Nako, hindi naman kasing simple ng ganoon ang sitwasyon kung ang sigla ni Sheila ang madadaanan, dahil posibleng nahulog ang loob nito sa kanya. Gayunpaman, nang maisip niya kung paano nagdusa si Dayan ng ilang taon para sa kanya, naramdaman niyang hindi niya matatanggap si Sheila dahil mapapahiya lang iyon kay Dayan. Humiga si Severin at sinabing, bakit hindi ka bumaba at sabihin sa kanya na pumunta siya sa ibang araw? Sabihin mo lang nakababalik ko lang, at inaabot ko ang aking pagtulog. Life After Prison. Kabanata 623. Ang reaksyon ni Severin ay nagdulot ng isang ngiti mula kay Dayan habang pinapagalitan siya. Ang kulit mo. Hindi mo ba iniisip na masyado kang malupit? Magpapanggap ka na lang ba na hindi mo nakikita kung gaano kaganda ang pakikitungo niya sa iyo? Ayos lang ako kung kayong dalawa. Namula si Severin at hindi napigil ang sabihin. Hindi rin ikaw. Hindi ako makapaniwala na nagkaroon ka ng magandang relasyon sa kanya. Hihihi. Bababa ako para ipaalam sa kanya na pwede siyang pumunta sa kwarto mo para makipagkita sa'yo. Hindi pinansin ni Dayan ang mga protesta ni Severin dahil naiintindihan niya ang pakiramdam ng magmahal ng mahal na mahal. Lalong matindi ang pakiramdam nitong mga nakaraang araw na parang baliw na namimiss niya si Severin kapag wala ito. Dahil dito, lubos niyang naiintindihan ang nararamdaman ni Sheila. Bumaba pa ako at salubungin siya. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya kung hahayaan mo siyang pumunta sa kwarto ko. Kanino bang balikat dapat akong umiyak kung hawakan niya ako? Nagulat si Severin sa mungkahi ni Dayan at nagmamadaling tumalon mula sa kama. Habang pababa siya ng hagdan, sinabi niya. Sa tingin mo ba ganoon ka hinahanap? Maaaring si Sheila ay isang madamdamin at masayahing batang babae na hindi natatakot na sabihin ang kanyang isip, ngunit hindi siya aabot sa ganoong paraan, tama ba? Hindi alam ni Severin ang sasabihin.
Naiisip niya lang sa sarili niya. Hindi mo alam kung gaano siya kakulit. Noong isang araw, hinalikan niya ako sa kotse ko nang hindi ko napapansin. Kung siya ay bumaba upang makipagkita sa kanya, kung gayon mas malamang na si Sheila ay gumawa ng isang bagay na hindi karapat-dapat sa kanya. Ah, ang gwapo ko. Masaya akong nakabalik ka na sa wakas. Pagkababa ng figure ni Severin ay agad na nagliwanag ang mga mata ni Sheila. Ang malaki at matingkad niyang mga mata ay parang kumikinang pa. Nang matapos siyang magsalita, agad siyang lumapit, yamakap kay Severin, at umiyak. Hindi mo man lang sinabi sa akin na mawawala ka ng ilang araw. Nawalan ako ng gana habang wala ka dahil nag-aalala ako na baka nasa panganib ka. Kung sinabi mo sa akin kanina, sinamahan na kita, at ayos lang sa akin na maging tagasilbi mo. Walang imek si Severin. Nandoon si Dayan, ngunit walang pagdadalawang isip si Sheila na tumakbo at yakapin siya ng oso sa harap ng kanyang asawa. Hindi napigilan ni Dayan na takpan ang bibig at humajejek nang makita kung gaano kakulit si Severin. Napakalaki ng katapangan ni Sheila na handa siyang ipaglaban ang kanyang tunay na pag-ibig. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tumigil si Dayan sa paghajejek at bahagyang nalungkot ang kanyang kalooban. Ang mga salita at kilos ni Sheila ay nagpakita kung gaano niya kamahal si Severin, at kung patuloy na tatanggihan ni Severin ang kanyang pagsulong, kung gayon, baka masaktan ng husto si Sheila. Gayunpaman, alam na alam ni Dayan na hindi maaaring pilitin ang damdamin, at wala sa kanyang lugar na pilitin si Severin na tanggapin si Sheila. Ahem. Ito ay hindi masyadong angkop, Miss Sheila. Dapat kang maging mas maingat sa iyong mga aksyon sa isang may asawa. Bahagyang tumikim si Severin at pinaalalahanan siya kaagad. Binitawan ni Sheila si Severin at ibinaba ang kanyang ulo habang nahihiyang sinabi. Nasasabik lang akong makita kang bumalik. Napangiti si Dayan at sinabing. Sheila nga pala, ay treat niya tayo ng isang malaking kainan mamayang gabi. Bakit hindi ka na rin sumama? Pwede kang kumain ng mas magaan sa tanghalian para makatipid ng espasyo sa iyong tummy para sa handaan. Oo, maganda iyon. Librera ko rin ngayong gabi. Agad namang sumang-ayon si Sheila sabay ngiti. Hindi niya maiwasang mapatingin ng palihim kay Severin habang sinasabing. Lalong gamwapo ka sa araw-araw na hindi kita nakikita. Halos himatayan si Severin. Paano niya nagagawang sabihin ang isang bagay na napakasayang? Ngumiti siya at sinabing, salamat. Mas maganda ka rin. Lalong nasasabik si Sheila nang marinig iyon at nahihiyang sinabing. Sa tingin mo ba? Ang kagandahan ay nasa mata ng tumitingin na alam mo, kaya unti-unti ka rin bang nine love sa akin? Naniniwala akong mabubuo rin ang damdamin. Life After Prison. Kabanata 624. Halos magsuka ng dugo si Severin. Nagiging magalang lang siya sa kanya at hindi niya inaasahan na magbabasa siya ng labis sa kanyang mga pangungusap. Big Sis Sheila. Nandito ka na. Biglang tumakbo si Celine na maglalaro sana sa labas at tinawag si Sheila na halatang mahal na mahal niya si Sheila, baka kasi dumating si Sheila nitong mga nakaraang araw. Nako, Miss Sheila. Nandito ka rin. I treat tayo ni Severin ng hapunan ngayong gabi. Gusto mo bang sumama? Nakangiti ring pumasok si Judith. Nang makita ni Severin ang reaksyon ni Celine at Judith, naisip ni Severin sa kanyang sarili. Well, tapos na ako. Si Sheila ay isang alindog na lubos niyang napagtagumpayan ang kanyang pamilya. Sa ganoong bilis, maaaring dumating ang isang pagkakataon na maaaring hindi mapaglabanan ni Severin ang kanyang mga pagsulong. Kung tutuusin, napakagwapong babae nito, at medyo nawalan ng katinoan si Severin nang yakapin siya nito ng mahigpit kanina. Gusto ko, Tita Judith. Sinabi sa akin ni Dayan kanina, kaya masaya akong sumali. Ngumiti si Sheila, tumingkayad, at binuhat si Celine pataas habang sinasabi sa maliit na babae. Tita Sheila ang tawag mo sa akin sa halip na Big Sis, Celine. Okay, Tita Sheila. Agad na tumawag si Celine. Oo. Mas katulad niyan. Napakatalino mong babae, Celine. Agad na sabi ni Sheila sabay ngiti. Kaagad na nagtanong si Severin. Mas gusto ng ibang babae na tawagan sila bilang isang kapatid na babae dahil ito ay nagpapabata sa kanila,
ngunit sa palagay mo ay dapat kang tawagin ni Celine bilang kanyang tiyahin. Buong pagmamalaking sinabi ni Sheila. Hindi ako papayag na tawagin niya akong big sis dahil parang masyado pa akong bata, at ang status ko ay mas mababa sa status mo. Magiging awkward ang mga bagay kung sa huli ay makakasama kita. Kung kikilalanan ako ni Celine bilang tiyahin niya, pwede akong maging ka-level ni Diane. Naiwang tulala si Severin sa kanyang pangangatwiran at hindi niya inaasahan na naisip niya ito mula sa anggulong iyon. Hindi nagtagal, sabay-sabay na nagtanghalian ang lahat. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta si Severin sa isang sulok at tinawagan si Larry. May problema ba, Supreme Leader? Magalang na tanong ni Larry matapos sagutin ang tawag. Sabi ni Severin na may matigas na mukha. Nagpunta ang mga tao ni Cherrydom para guluhin muli ang pamilya ko. Siguradong sina Cain at Lucy ang nagsabi sa mga taong iyon ng address ko. Hanapin sila, at turuan sila ng magandang leksyon para maalala nilang hindi na muling magpadala ng sino man sa mga tao ni Cherrydom dito maliban kung gusto nilang patayin ko silang lahat. Naiintindihan. Agad namang tumanggaw si Larry at ibinaba ang telepono. Kinagabihan, dinala ni Severin ang kanyang pamilya, kasama si Sheila at lahat ng bodyguards nito, sa isang hotel para sa hapunan. Naging masaya ang lahat, at hindi nagtagal, nakainom na si Sheila ng ilang baso ng alak. Nang maalala ni Severin ang nakakahiyang pangyayari noon, dali-dali niyang pinaalalahanan siya. Hinay-hinay lang sa alak, Sheila. Huwag kang maglalasing at yakapin mo ulit ang hita ko. Ipapahiya mo ang sarili mo. Matapos marinig iyon, nahihiyang sinabi ni Sheila. Sige. Hindi ko akalain na masyado kang mag-aalala para sa akin. Nag-aalala ka pa na baka malasing ako. Life After Prison. Kabanata 625. Hindi nakaimik si Severin sa sagot niya at parang sumasakit ang ulo niya. Pagka-uwi, binalak ni Severin na pag-aralan ang manual ng alchemy at sinimulan pa lang niyang basahin ito sa kama nang buksan ni Diane ang pinto at pumasok. Natapos na siyang maligo ng mga sandaling iyon at nagpalit ng sexy pink na night dress. Ang kanyang mahahabang sexy na mga binti ay halos nakalabas na at siya ay tumingin hindi kapani-paniwalang kaakit-akit. Pagkapasok sa kwarto, mas malademonyo pang ngumiti si Diane habang nilock ang pinto ni Severin at tinanong siya. Ano sa tingin mo, honey? Mukha ba akong maganda? Hindi napigilan ni Severin na malunok habang sinasabi. Oh. Oo. Oo. Ang ganda mo talaga. Pagkasabi niya nun, agad niyang inihagis ang alchemy manual sa isang tabi at sinabing. Nako, sabik na sabik ka ngayong gabi, honey. Hindi iyon katulad mo. Namula si Diane. Ano bang masama sa pagiging sabik? Kung hindi naman ako ganito, aalis na ako. Agad na bumangon si Severin sa kama nang makita niya si Diane na paalis na. Niyakap niya ito mula sa likuran at sinabing. Para kang ganyan. Gusto ko. Mahal na mahal ko. Medyo nagulat lang ako. Iyon ay dahil gusto kong bigyan ka ng isang sorpresa. Namula si Diane at nahihiyang sinabi. Sige, mahal ko. Matulog na tayo. Tuwang-tuwa si Severin na nakalimutan na niya ang tungkol sa plano niyang mag-aral ng alchemy. Sa loob ng ilang segundo, idiniin ni Severin si Diane sa kama, at bumaba sila sa matinding pagsinta habang ang liwanag ng buwan ay sumisikat mula sa bintana. Kinaumagahan, natutulog pa si Diane nang sumikat na ang araw. Hindi ka bababangon, honey. Hinahalikan na ng araw ang puwitan mo. Wala ka bang trabaho ngayon? Hinalikan ni Severin ang magandang mukha nito nang makitang tulog pa ito at masayang nagtanong. Nag-inat ng baywang si Diane at sinabing. Ikaw ang may kasalanan sa pag-itsa at pag-ikot mo sa akin buong gabi. Pakiramdam ko ay nahuhulog na ang katawan ko. Marahil ay hindi ako papasok ngayon dahil ang kumpanya ay kumuha na ng bagong assistant general manager na may mahusay na katalinuhan sa negosyo. Hindi ko na kailangan pang mag-alala. Bukod pa rito, alam na ngayon ng lahat ng mayayamang negosyante at malalaking pamilya sa lungsod na ang mga Shanahan ay lumilipad ng mataas, at lahat sila ay dumating upang humingi ng pakikipagtulungan sa amin. Wala nang dapat ipag-alala tungkol sa aming negosyo ngayon. Tumanggaw si Severin matapos marinig iyon at muling nagtanong. Siya nga pala, nasaan si Stanley ngayon?
Hindi ba't lagi kanyang ginugulo noon? Hanggang ngayon ba ay iniistorbo ka pa rin niya? Hahaha. Hindi napigilan ni Dayan na matawa nang binanggit ang pangalan ni Stanley. Naging influencer na siya ngayon, di ba? Maganda ang ginagawa niya sa pamamahala sa restaurant na iyon, at ginugugol niya ang lahat ng oras niya sa paggawa ng mga live stream. Marami na siyang fans ngayon, at kumita siya ng malaki sa pagkapanalo niya sa mga video game kasama ang ibang tao. Parang hindi sapat iyon, marami siyang babaeng fans na nakapaligid sa kanya buong araw. Sa tingin mo ba may oras pa siya para manggulo dito sa kumpanya? Hindi napigilan ni Severin na matawa din nang marinig iyon. Hindi ko akalain na magiging influencer siya dahil lang sa striking incident na iyon. Nagulat ako, sa totoo lang. Sige, oras na para bumaba na ako. Matulog ka muna kung pagod ka. Ngumiti si Severin, tumingin sa magandang dalaga sa kanyang kama, at tuluyang bumaba pagkatapos maligo. Hindi nagtagal pagkatapos niyang bumaba, nakatanggap siya ng tawag mula kay Larry na nagsasabing lumipat na sina Cain at Lucy. Tila nagtago sila, at maaaring tumagal ng ilang oras upang mahanap sila. Matapos mag-isip ni Severin, sinabihan niya ang kabilang partido na huwag ituloy ang paghahanap dahil tiyak na tumakbo ang mag-asawa sa takot na baka dumating si Severin para hanapin sila. Sa wakas ay makakatayo na rin si Cain, ngunit nakalakad pa rin siya ng malumanay. Mamili tayo, Cain. Naiinip na akong manatili sa loob ng bahay na ito. Hindi kinaya ni Lucy ang pagiging nakahiwalay sa labas ng mundo. Pinipigilan siya ni Cain na lumabas nitong mga nakaraang araw dahil sa pag-aalala na maaaring gumanti si Severin sa kanila, ngunit pakiramdam niya ay nakulong siya at gustong makalanghap ng sariwang hangin. Hindi ka ba natatakot na mahanap tayo ni Severin? Kumunot ang noo ni Cain, natatakot na lumabas ng bahay. Life After Prison. Kabanata 626. Nagprotesta si Lucy. Pero hindi ko kakayanin na makulong dito. Para tayong nasa kulungan. Napangiti na lang si Cain at sinabi kay Lucy. Maaari kang mamili sa mga tindahan sa paligid, kung gusto mo. Ngunit ang lahat ng mga tindahan ay maliit, at wala nang mas mahusay na mga shopping mall sa paligid. Walang saysay na pumunta. Napabuntong hininga si Lucy. Ngumiti si Cain at sinabi sa kanya. Maghintay ka pa dyan, okay. Galit na galit ang pinuno ng slasher gang pagkatapos malaman ang nangyari, at ipinadala niya ang mga matatanda ng gang. Malapit nang mamatay si Severin. Ang mga matatanda. Napabuntong hininga si Lucy nang marinig niya na ang slasher gang ay nagpadala sa isang grupo ng mga lubhang kakilakilabot na individual. Nakangiting sabi ni Cain. Hahaha. Dadalhin ko sila sa kinaroroonan ni Severin at masasaksihan ko silang hiniwa ang ulo ni Severin. 6 sila, at ang may pinakamataas na tagumpay ay Level 7 Warrior King. Kung hindi sapat iyon para patayin si Severin, hindi ko alam kung ano. Level 7 Warrior King. Ganyan ba sila kalakas, mahal? Tanong ni Lucy habang kumikinang ang mga mata. Direktang sinabi ni Cain. Siyempre. Maraming malalakas na tao sa gang, ngunit ang mga matatandang ito ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat, at ang kanilang lakas ay pangalawa lamang sa pinuno ng gang. Kahit na ang pinuno ay maaaring hindi katugma sa kanila kung sila ay magkapit-bisig laban sa kanya. Sapat na ba iyon para sa iyo? Napagpasyahan na ng leader ng gang na wakasan ang buhay ni Severin. Mukhang kamangha-mangha. Natutuwa akong sa wakas ay magkakaroon tayo ng pagkakataon. Tuwang-tuwa si Lucy, at may kislap ng apoy sa kanyang mga mata. Mababago na rin nila ang kanilang kapalaran sa wakas. Hanggat patay na si Severin, wala nang dapat ikatakot pa sila ni Cain, at maaari silang magpatuloy na mamuhay ng comfortable sa Brookborn mula noon. Sa sandaling iyon, maraming katok sa pinto. Sino kaya iyon? Nagpalitan ng nakakatakot na tingin sina Cain at Lucy nang marinig nila ang katok. Kahit ang mga magulang ni Lucy ay hindi alam na doon sila nagtatago, kaya medyo nagulat sila nang may sumulpat sa bahay. Ang kanilang pinakamalaking takot ay nahanap sila ni Severin. Nasa bahay ba si Cain? Tayo na, boses ng isang matandang lalaki sa pintuan. Nang marinig lamang ni Cain ang boses na iyon ay sa wakas ay gumaan ang loob niya.
Tuwang-tuwa siya habang sinabing, ang galing. Nandito na ang mga matatanda, hahaha. Ibig sabihin, bilang na ang mga araw ni Severin. Lumiwanag ang mga mata ni Lucy at agad siyang naglakad para buksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo ang tatlong matandang lalaki, isang medyo may edad na lalaki, at isang medyo may edad na babae. Bagamat lahat sila ay mukhang ordinaryong tao, mayroon silang hangin na higit na mataas sa kanila pati na rin ang kakaibang ugali. Mga matatanda. Sa wakas nandito na kayo. Napaatras si Cain at namula ang mga mata. Life After Prison. Kabanata 627. Agad na pumasok ang mga matatanda sa bahay. Tiningnan ng pangalawang elder ang binti ni Cain, tinapik siya sa balikat, at sinabing, salamat sa lahat ng problema mo, Cain. Napangiti na lang si Cain nang sumagot. Walang problema. Baka umalis na ako sa gang, pero palagi akong magiging isa sa inyo. Ang paglilingkod sa gang ay isang hakbang lang. Alam niyang hindi siya makakaalis sa Brookborn dahil ang paggawa nito ay magiging isang deserter sa mata ng slasher gang, at ang gang ay magpapadala ng mga tao upang tugisin siya at patayin. Dahil dito, ang tanging paraan niya ay ang magtago habang naghihintay na dumating ang mga tao ng slasher gang at maghayganti. Gayunpaman, pakiramdam niya ay tama ang kanyang pinili dahil ang layunin niya ay makitang patay si Severin matapos siyang lampoy ni Severin ng labis. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo sa lahat ng problema. Magpahinga muna tayo. Maaari nating isagawa ang plano bukas. Mungkahi ni Cain pagkatapos ng ilang pag-iisip. Agad na pinaalalahanan siya ni Lucy. Papayagan mo ba silang manatili sa ganitong uri ng lugar? Dalhin natin sila sa ating villa. Hindi na natin kailangang matakot kay Severin ngayong nandito na ang lahat ng matatanda. Matagal na niyang iniisip na bumalik, dahil sawa na siyang tumira sa pansamantalang bahay na iyon. Tama ka, punta muna tayo sa villa natin, tapos lalabas tayo para kumain ng masarap. Agad namang tumanggo si Cain at pinaalis ang lahat. Medyo naiinip si Severin, kaya nagtagal siya sa pagbabasa ng alchemy manual mag-isa sa looban. Bagaman ang mga ito ay nakasulat sa mahusay na detalye, hindi siya naglakas loob na subukan ito bago siya ganap na maging bihasa dito. Bayaw. Isang magandang babae ang lumabas nang wala sa oras pagkatapos pumasok sa gate. Nang makita ni Severin na si Megan iyon, agad niyang iniligpit ang libro at nagtanong. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Matagal na rin mula noong ipinagkatiwala ko sa iyo ang gawaing iyon. Nakuha mo ba ito para sa akin? Hihihi. Tumawa si Megan at inilabas ang jade pendant na hiniling sa kanya ni Severin na nakawin. Inabot niya ito sa kanya at sinabing, pumunta ako sa kwarto ng nanay ko kagabi habang naliligo siya, at pinalitan ko ito. Pinalitan mo. Napatingin si Severin kay Megan na nakakunot ang noo. Ngumiti si Megan at sinabing, oo, hindi ba mahalaga para sa atin na maging mas maingat sa mga sitwasyong ito? Nakakita ako ng jade pendant na kamukha ng heirloom ng mga Ballard at pinalitan ang mga ito. Sa ganoong paraan, hindi maghay-hinala ang nanay ko na napalitan ito. Naningkit ang mga mata ni Severin matapos marinig iyon. Hahaha. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pala kakulit. Huwag kang mag-alala sa 150,000 na ipinangako ko sa'yo. Malapit mo nang makuha. Sabi ni Severin habang inaabot ang jade pendant sa kamay ni Megan. Gayunpaman, umatras si Megan ng 2 hakbang at sinabing, hindi sapat iyon. Umasim ang mukha ni Severin at sinabi niya kay Megan, baka hindi ako magkukulang sa pera, pero hindi mo ba naisip na hindi makatwiran na itaas mo ang presyo na napagkasundoan na natin? Nakangiting paliwanag ni Megan. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Napagkasundoan namin na tutulungan kitang magnakaw ng jade pendant kapalit ng 150,000 at hindi ko sinasadyang humingi ng karagdagang pera sa iyo. Ngunit gumastos ako ng halos 2,000 upang makakuha ng magandang kalidad na pekeng upang ipalit sa orihinal. Isusukli mo sa akin iyon, hindi ba? O, kung gayon ay tungkol dito. Sandaling natigilan si Severin. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang cellphone, nag-transfer ng $152,000 sa kanya, at sinabing,
Kaka-transfer ko lang ng halaga at dagdag na pera para palitang ang nagastos mo. Ay pangako mo sa akin na hindi mo ito ipapaalam kay nanay, okay? Sigurado akong hindi siya matutuwa kapag nalaman niya ito. Salamat, bayaw. Life After Prison. Kabanata 628. Ang sobrang pera ay nagdulot ng ngiti sa mukha ni Megan, at masaya niyang ibinigay ang jade pendant na orihinal na ibinigay ni Zenoa kay Severin. Isang naisip si Megan nang maupo siya sa tapat ni Severin at sinabi sa kanya. Nga pala, si nanay ay madalas magingay kamakailan. Tungkol saan? Tanong ni Severin na nakakunot ang noo. Sumagot si Megan. Hindi ba't sinabi mo na pipili ka ng petsa para sa seremonya ng kasal pagkatapos ng August Fest? Ipinagyayabang mo na gusto mong bumawi kay Dayan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pinakadakilang kasal kailanman. Matagal nang inaasam ni nanay ang araw na ito, at wala pa rin siyang nakikitang anumang paggalaw sa iyong pagtatapos ngayong tapos na ang August Fest. Ngumiti si Severin at sinabing, paano sa loob ng 10 araw? Sasabihin ko kay Dayan mamayang gabi. Pagkatapos ay dadalhin ko siya upang pumili ng kanyang damit pangkasal at kukunan ng ilang larawan sa kasal bukas. Talaga. Pagkatapos ay babalik ako at sasabihin ko kay nanay ngayon din. Matutuwa siya kapag nalaman niya ang tungkol dito. Agad namang nagningning ang mga mata ni Megan nang marinig iyon. Oo, ang lokasyon ay ang pinakamataas na palapag ng pinakamalaking 5-star hotel sa Brookbourne. Sabi ni Severin. Sa itaas na palapag. Hindi ba mahal? Nagulat si Megan nang marinig iyon. Gayunpaman, naalala niya ang sinabi nito noon at sinabing. Saka muli, sinabi mo nga na magdaraos ka ng kasal na magpapagulat sa buong South County. Mawawalan ka ng karapatan sa pagmamayabang kung hindi mo pipiliin ang pinakamagandang hotel. Pagkatapos ay huminto sandali si Megan bago sinabing. Ngayong naisip ko na, ang pagdaraos ng kasal sa pinakamagandang lokasyon ay malamang na hindi sapat upang mabigla ang buong county sa timog, dahil mayroong higit sa 100 lungsod sa kabuuan. Hindi napigilan ni Severin ang isang ngiti habang sinasabi sa kanya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Ako ay isang lalaki ng aking salita. Natuwa si Megan sa pagkuha ng pera at umalis sa lugar ni Severin pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap. Bumubula siya sa tuwa habang nagmamaneho, habang namimili siya buong araw bago umuwi sa gabi. Ginastos mo na naman ba ang pera mo sa damit? Hindi napigilan ni Felicia na mapatingin kay Megan nang makita ang dalaga na naglalakad papasok ng bahay na may dalang sari-saring gamit. Ngumiti si Megan at sinabing, dahil masaya ako. At ano ang makapagpapasaya sa iyo? Ngumiti ng pilit si Felicia. Hindi masabi ni Megan na ibinigay sa kanya ni Severin ang pera, kaya ngumiti lang siya at sinabing. Sinabi sa akin ni Severin na gaganapin ang kasal sa loob ng 10 araw sa pinakamarangyang 5-star hotel ng Brookbourne. Napili rin siyang gawin ito sa itaas na palapag. Napakamahal ng bukas na lugar doon, at 1.25 milyon ang bayad sa site. Hindi pwede. Tuwang-tuwa si Felicia nang marinig iyon at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Natutuwa akong nakonsensya siya na gastusin ang kayamanan na mayroon siya sa aking anak. Ngumisi si William. Masyado mong binibigyang importansya kung paano ka nakikita ng mga tao. Kung si Severin ang makakabawi kay Dayan sa kasalang ito, mas magkakaroon ng dahilan ang mga syanahan para ipagmalaki. Matapos mag-isip sandali, hindi napigilan ni Felicia na paalalahanan sila. Naaalala mo ba noong nakipag-inuman tayo kay Valerian? Hindi ba't sinabi niyang dadalo siya sa kasal kung may oras pa siya? Kailangan nating paalalahanan si Severin na ipaalam sa kanya. Kung makakadalo si Valerian, lalo pang magdadala ito ng pagmamalaki sa ating pamilya. Life After Prison. Kabanata 629. Nang marinig ni William ang sinabi ni Felicia, ngumiti ito ng pilit at tinuro ito. Sinabi niya iyon bilang kagandahang loob. Sineseryoso mo ba ang kanyang mga salita? Pagkasabi noon, huminto sandali si William bago nagpatuloy. Si Mr. Valerian ay isang war chief. Ang kanyang araw-araw na itineraryo ay malamang na binubuo ng mga courtesy call mula sa mga pinuno ng mga lungsod, royalty, o mga gobernador ng estado.
Sa tingin mo ba ay magkakaroon siya ng oras na dumalo sa kasal ni Severin kapag malamang na puno na ang kanyang schedule? Bagamat naramdaman ni Felicia na may kabuluhan ang argumento ni William, hindi pa rin siya sumuko habang sinabi niyang. Pero siya ay isang war chief. Hindi na niya maibabalik ang kanyang salita, tama ba? Napangiti na lang si William nang walang magawa. Sabi niya, dadalo siya kung may oras siya. Hindi siya nangako ng tahasan na dadalo siya. Sa teknikal na pagsasalita, hindi siya babalik sa kanyang salita kung sasabihin niyang hindi siya librere tayo ang dapat na maging mas nakakaalam sa kinatatayuan natin. Sa sandaling iyon, ang 5 matanda ng slasher gang ay nagpahinga ng isang araw sa villa at nagsisimula ng medyo sabik. Sinabi nila kay Cain, "Halika, Cain, dalhin mo kami kay Severin at patayin natin siya. Kung hindi natin ito gagawin sa lalong madaling panahon, nag-aalala ako na ang pagkaantala ay maaaring magbigay sa kanya ng ilang oras upang makatakas, lalo na kung siya ay makakuha ng hangin na pupunta tayo para sa kanya. Kapag nangyari iyon, mahihirapan tayong hanapin siya muli." Tumanggaw si Cain at naramdaman na ang mga matatanda ay may ganap na kahulugan. Lumingon siya, ngumiti kay Lucy, at sinabing, "Babae ka, kaya sa palagay ko mas mabuti na huwag kang sumama. Hindi mo naman gugustuhing makakita ng dugo, hindi ba? Isasama ko lang ang 5 matatanda. Maaari kang manatili sa bahay at hintayin ang aming magandang balita." Sa totoo lang, may isa pang dahilan kung bakit ayaw ni Cain na sumama sa kanya si Lucy. Sinaktan siya ng husto ni Severin at binalak niyang maghiganti kay Severin sa pamamagitan ng pananakit sa huli, pagkatapos ay hamakin si Diane sa harap ng mga mata ni Severin. Iyon lang ang paraan para maibsan ni Cain ang hinanakit sa kanyang puso. Bukod dito, sinabi na niya sa 5 matatanda ng pribado na may 6 na kaakit-akit na bodyguard ang pamilya ni Severin. Ang kanilang mga hitsura at figure ay mas mataas kaysa sa karamihan ng mga kababaihan, na pumukaw sa interes ng 4 na lalaking matatanda. Kung sumunod si Lucy, walang magagawa si Cain kay Diane. "Sige, bumalik ka kaagad." Si Lucy ay puno ng kumpiyansa sa pagkakataong iyon. Kung tutuusin, narinig niya ang pagyayabang ni Cain tungkol sa kung gaano kalakas ang slasher gang, at ang 5 elder ay mas malakas kaysa sa kanilang gang leader kung sila ay magkapit-bisig. Iyon lang dapat kung gaano sila kalakas, at ang pagpatay kay Severin ay malamang na isang laro ng bata para sa kanila. Bagamat 6 na tao ang orihinal na dapat na dumating, ang ika-6 na elder ay pinigilan ng ilang huling minutong mga bagay at hindi nakarating. Gayunman, tiniyak ni Cain na ang 5 elder ay makakagawa ng madaling gawain kay Severin. Tara na. Kinawayan ni Cain ang kanyang kamay at sumakay sa kanilang 5 sakay ng kotse. Hindi nagtagal pagkaalis ni Cain, medyo nainip si Lucy sa bahay, kaya napaisip siya saglit at hindi niya maiwasang sabihin. "Hindi ako pwedeng umupo na lang dito. Kailangan kong magmaneho papunta roon para tingnan. Maaari akong gumagamit ng binocular para tingnan ito mula sa malayo. Hindi ako mapakali maliban kung nakikita kong pinuputol ang ulo ni Severin." Naisip niya kung paano siya pinahiya ni Severin noon, pati na rin kung paano niya sinira ang kasal niya at pinilit siyang pakasalan ang pangit na itsura ni Cain. Bagamat mayaman siya, nakaramdam siya ng kaunting kawalan sa kanyang puso. Agad namang nagpa siya si Lucy na magmaneho ng kotse at palihim na sumunod sa likod ng sasakyan ni Cain. Mag-isang nakaupo si Severin sa kwarto ng mga oras na iyon para pagmasdan ang jade pendant. Medyo natuwa siya at inisip kung ano ang posibleng laman ng Ballard's heirloom. Ang mahinang pagbabago-bago na naramdaman niya ay nagpasigurado sa kanya na ito ay isang uri ng kayamanan. Bigla niyang hinigpitan ang hawak, at nabasag sa ilang piraso ang pendant ng jade. Ang isa sa kanila ay tumusok sa kanyang balat at gumuhit ng dugo. Matapos masipsip ng pendant ang dugo, isang sinag ng liwanag ang direktang dumaloy sa isipan ni Severin. Life After Prison. Kabanata 630. Isang pamamaraan na kilala bilang Rose Petal Rain. Bumilis ang tibok ng puso ni Severin at bakas sa mukha niya ang labis na kaligayahan. Ang mga martial technique ay nahahati sa 4 na grado ng star, sun, sky, at soil. Ang bawat baitang ay nahahati sa 3 maliliit na ranggo. Mataas, gitna, at mababa.
Sa kanila, ang mga high-rank star grade technique ang pinakamakapangyarihan, ngunit sila rin ang pinakabihira. Madaling makuha ang mababang ranggo ng mga pamamaraan ng soil grade at sa gayon ay itinuturing na pinakakaraniwan. Gayunpaman, mayroong isang malaking pagkakaiba sa pambihira sa pag-akyat mula sa grado ng lupa hanggang sa grado ng langit, at ang huli ay matatagpuan lamang sa ilan sa mga mas liblib na sekta. Sa mga tuntunin ng martial arts, ang matandang Wako ay nagbigay din ng ilan sa kanyang sarili, ngunit lahat sila ay nasa middle rank o high rank na sky grade, at kahit na noon, sila ay itinuturing na bihira. Bilang resulta, hindi inasahan ni Severin na ang pamamaraan na kilala bilang Rose Petal Rain ay talagang isang middle rank na diskarte, na ang antas ay lumampas sa kanyang inaasahan. Agad na bumungad sa mukha niya ang tuwa at tuwa. Pagkatapos ng lahat, ang mga diskarte sa star grade ay itinuturing na napakamaalamat na kahit na ang lumang Wako ay hindi pa nakikita ang mga ito, ano pa si Severin. Ang pagkakaroon ng ganoong pamamaraan ay nagpasaya kay Severin. Hindi mabilang na impormasyon ang bumuhos sa kanyang isipan, at ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata upang tunawin ang mga ito ng tahimik. Lalo siyang nakaramdam ng kasiyahan nang maunawaan niya ang lahat dahil ang Rose Petal Rain ay isang pamamaraan na napakahusay sa pagharap sa isang grupo ng mga umaatake. Ang kakayahang gumawa ng 10 petals ng rosas ay isa ng tagumpay sa sarili nito, ngunit maaari itong tumaas sa 100 at higit sa lahat, 1,000 rose petals. Gayunpaman, ang pamamaraan ay gumamit ng maraming kapangyarihang pangkaisipan at espiritual na enerhiya sa mga huling yugto, at lahat ng ito ay salamat sa mataas na tagumpay ni Severin kaya niya nasanay ang kasanayang iyon. Hindi masama. Kailangan kong siguraduhin na sanayin ko ito ng mabuti kapag may oras ako. Bahagyang napangiti si Severin sa tuwa. Nasaan ka, bastos na Severin? Lumabas ka. Isang pamilyar na boses ang narinig na sumisigaw mula sa labas ng courtyard. Sumimangot si Severin, tumayo, at naikuyom ang mga kamao. Cain, anak ng asong mura. Hindi ko akalain na maglalakas loob ka pang pumunta rito. Matagal na hinanap ka ni Larry, at kahit papaano ay nagpakita ka sa harap ng aming pintuan. Bumaba na siya nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Sa sala, nakaupo sa sofa sina Judith at Maurice habang nakayakap kay Celine. Dati ay takot na takot sila sa mga banta na iyon, ngunit mula noon ay medyo nasanay na sila, lalo na't alam na nila kung gaano kalakas si Severin. Bubugbugin na naman ni tatay ang mga masasamang tao. Masayang pinalakpakan ni Celine ang kanyang mga kamay nang makita niyang bumaba ng hagdan si Severin. Tumingin si Severin sa batang babae, ngumiti sa kanya, at lumabas. Sa labas, nakatayo sa harapan si Lily at ang iba pa, at sa likod nila ay ilang lalaking bodyguard. Samantala, tumayo si Diane sa likod ng mga lalaking bodyguard at mataimtim na tinitigan ang 6 na tao sa unahan.